Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Senado, iimbestigahan na rin ang maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Mga sinasabing maanomalyang flood control projects dapat nang tukuyin ayon sa ilang kongresista. NBI Director Jaime Santiago nagsumite ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ira sa kanyang pangalan dahilan ng pagbibitiw. Dalawang barko ng China na nagbanggaan noong Lunes bumalik na sa mainland China. Iimbestigahan na rin ng Senado ang maanomalyang flood control projects ng pamahalaan na pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng makatiwalian sa mga naturang proyekto kung saan daang-daang bilyong pisong pondo ang inilalaan ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mahigit kalahati na ng pondo na inilaan sa mga proyekto para sa flood control ang nagagasta na matapos kumobra ng kani-kanilang porsyento ang mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng senador, ito ang dahilan kung bakit nasasakripisyo ang kalidad at integridad ng ginagawang proyekto. Kaya naman inanunsyo nito na sisimulan na rin ng komite ang investigasyon sa mga flood control project na ani ay maanomalya. Kasabay ito ng pagsisiyasat na isinasagawa rin ng sanghay ng ehekutibo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsiwalat ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Sa isang panayam kay Senador Marcoleta, kinumpirma nito na sa Martes, August 19 ay uumpisahan na ang flood control investigation sa Blue Ribbon. Aminado ang mambabatas na mahirap at hamon ito dahil sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa sa naturang issue. Ngunit naniniwala pa rin itong kaya itong imbestigahan at matutukoy kung sino ang mga may kasalanan sa anomalya kung makikipagtulungan ng taong bayan. Kaya nanawagan rin ng mambabatas sa publiko na makipag-ugnayan sa kanyang opisina, lalong-lalo na anya mga maaasahang impormasyon at mahalagang litrato. Sa ngayon anya ay marami na rin siyang natatanggap ng mga impormasyon, ngunit kailangan niya rin anyang tiyakin na lehitimo ang mga ito. Magsisimula ang unang public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee alas 10 ng umaga sa araw ng Martes. Inaasahang dadalo dito ang halos lahat ng mga senador kung saan karamihan ay miyembro ng komite. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaapela ang ilang kongresista na dapat tukuyin kung ano-ano ang mga partikular na flood control projects ang sinasabing maanomalya. Ito ay matapos ipahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na may mga proyektong tapos na pero pinopondohan pa ulit umano sa kasunod na budget year. Ito ang balita. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno, kabilang na ang mga proyektong kontrabaha, umaapela ang ilang kongresista sa Department of Public Works and Highways na tukuyin na ang mga partikular na proyektong maanomalya. Kasunod ito ng huling aligasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson na may mga proyektong tapos na pero pinopondohan pa ulit sa susunod na budget year. Bukod rito, may mga proyekto rin umanong 3 beses pinondohan pero hindi pa rin tapos. Sa kanyang social media page, inihayag ni Senator Lacson na sa kanyang magiging unang privilege speech sa Senado ng 20th Congress sa paparating na linggo, tutugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad ang mga substandard at ghost flood control projects. Gayunman, umaapela ang ilang kongresistang dapat tukuyin kung ano-ano ba ang mga partikular na flood control projects na sinasabing maanomalya. I think it will really be best to name the specific projects. I think kailangan natin malaman, una maitanong doon sa DPWH, totoo ba ito? No? Totoo ba na every single year meron pong construction of, as an example, construction of new road in this particular area, year in, year out, no? Year to year.
Iginiit naman ng mga mambabatas na kabilang sa mandato ng Kongreso ay ang pagsasagawa ng pagrepaso kung nagagamit ba sa tama ang pondong inilalaan sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya bahagi rin ng tungkulin ng Kamara na makapagsagawa ng legislative inquiry kaugnay ng issue. Ipinauubaya na rin ng mga kongresista sa publiko ang pagtukoy kung magiging katiwa-tiwala ba ang gagawin nilang pagsiyasat kaugnay nito. At trabaho ng Kongreso na sumagot at tumindig sa pinakamaagang panahon sa lahat po ng mga aspetong pambayan, particular po doon sa usapin po ng paggamit po ng pondo ng bayan. So, syempre, papabayaan na lang ho natin ang atin pong mga kababayan na magbigay ho ng aktual ho nilang pagtingin kung talaga po bang magiging credible o hindi ito po magiging pagdinig sa mga susunod pong panahon. Maaaring umpisahan ang investigasyon ng Triple Committee sa Kamara kaugnay ng anomalous flood control projects sa susunod na 3 linggo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang isang House leader na mahirap lagyan ng alokasyon sa 2026 proposed national budget ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Isang social amelioration program ang AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa below minimum wage earners. Sa 2026 National Expenditure Program, walang alokasyon ang AKAP dahil ayon sa Department of Budget and Management, may pondo pa para rito ngayong 2025. Mahirap pondohan ng AKAP dahil wala na itong bahay. Natanggalan na ng bahay at nirerespeto ng Kongreso ang Department of Budget and Management. However, kung titingnan naman natin yung pangkabuhan, kami po ay nangihinayang dahil ang AKAP ay tulong ng gobyerno dun sa mga mamamayan natin na nagtatrabaho pero hindi sapat ang kita. Siguro ang naging mali lang is yung mas malawak na implementation ng bagong programa ng AKAP ay nangyari nung kapanahunan ng eleksyon. Kaya tuloy nagkaroon ng maraming malisya. Nagpasa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may masasamang interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan, kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa pwesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Lumipad papuntang Kuwait si Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, August 15 upang bisitahin ang mga kababayan natin doon at kumustahin. Ayon sa Facebook post ng Office of the Vice President, bahagi ng tungkulin ng pangalawang Pangulo ang tingnan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino kasama na ang mga nagtatrabaho sa abroad, kaya't mahalaga na mapanatili ang ugnayan sa migrant communities. Binigyang diin din sa pahayag na sinusunod nito ang patakaran ng pamahalaan sa kanyang pangibang bansa at tiniyak na wala itong ginagamit na public funds sa kanyang trips abroad. Nilinaw din sa pahayag na nananatiling handa na magsilbi at tumulong ang kanyang opisina sa pagtulong sa mga Pilipino, mapalokal o abroad man, sa kabila ng kakapusan at kapasidad at budget. Patuloy ang investigasyon kaugnay ng pagbagsak ng tipak ng semento sa isang gusali sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City noong Martes, August 12. At bilang pag-iingat sa lugar ay gumagawa na ng mga hakbang ang mismong lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ito ang balita ni Jedna Resina. Magkakabit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng safety canopy sa isang condominium sa Tomas Morato. Ito ay matapos mahulugan ng debris ang 3 estudyante nitong Martes ng hapon kung saan ang 2 ay nasa intensive care unit o ICU pa rin ng ospital, habang ang isa naman ay nagtamo ng trauma dahil sa nangyaring insidente. Ayon kay Attorney Carlo Austria, legal officer ng lungsod, pinamamadali na nila ito
upang maiwasan ng maulit ang nangyari. Paliwanag ni Attorney Austria, ang safety canopy ay para saluhin ang anumang debris na posibleng mahulog pa sa kondo. It seems na may inaction pa rin dun sa so the city took it upon itself para mag-install ng barricades, and ngayon fina-fabricate na natin yung safety canopy over the area at the city's cost para ma-ensure nga na kung hindi man gumalaw yung developer or yung owner, kami na po yung gagalaw to ensure the safety of our citizens po. Dagdag pa niya na hindi ito madaling trabaho dahil sa laki ng area na kailangang protektahan. Ngunit tiniyak ng QCLGU na ito ay pinamamadali na rin nilang matapos. Samantala patuloy pa rin ang investigasyon ng lokal na pamahalaan at ng Quezon City Police District o QCPD upang matukoy kung sino ang may pananagutan sa insidente. On our part, we're preparing filing the necessary cases, issuing the necessary notices of violation para ma-rectify nila. Kabilang sa mga posibleng managot ay ang may-ari ng gusali, ang installer ng antena na pinaniniwala ang naging sanhi ng pagkatanggal ng palitada at sinumang profesional na mapatutunayang nagpabaya. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapag tag-ulan kasabay ng pagbaha ang banta ng isang seryosong sakit, ang leptospirosis, isang infectious disease na hindi lamang sa daga nakukuha, kundi maaaring makuha sa ibang hayop at maging sa tao. At kahit hindi tag-ulan, ang banta nito ay nananatili. Papaano ito nangyayari? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. I think isa yun sa mga misconceptions, no? Ang inisip ng mga tao na dahil tuwing tag-ulan lang ang sakit na ito, pero no, it's actually spread all throughout the year. Marami ang nag-akalang tuwing tag-ulan lang lumalabas ang kaso ng sakit na leptospirosis. Ngunit ayon kay Dr. Weva Galang de Leon, isang infectious diseases specialist mula sa Makati Medical Center, maaaring magkaroon nito kahit anong panahon. Mas tumataas lamang ang kaso sa panahon ng baha, lalo na sa mga lugar na mataas ang pinsala mula sa kakulangan sa sanitasyon. So ang leptospirosis ay isang sakit na nanggagaling sa isang bakterya na tinatawag nating Leptospira interrogans. Mas mataas lang yung incidence po sa tag-ulan kasi nga syempre mas bahain. So usually nag-overflow yung mga sewage, tapos yung ihi ng daga nahahalo sa baha. Usually, ang alam natin mga daga, no? But we can actually get it from other animals like dogs, no? Or other rodents. Even person or isang tao na may leptospirosis, yung ihi nila, pwede silang maglabas ng leptospirosis and it can actually transmit to other people. Dagdag pa ni Dr. Galang de Leon, pinakaapektado ng leptospirosis ay ang mga nakatira sa urban poor communities. Karamihan sa kanila ay walang sapat na proteksyon sa paa at napipilitang lumusong sa baha para maghanap buhay o makauwi lamang. Hindi lang mga residente ang nasa peligro, kundi pati na rin ang mga manggagawang araw-araw na na-e-expose sa tubig at dumi. So, syempre ang vulnerable sa mga ganitong sakit would be yung mga tao na nakatira sa bahaing lugar, no? Kasi especially if yung population is yung parang dikit-dikit yung mga bahay. Kasi usually if urban setting, no, madaming tao, madaming basura, so minsan yung hygiene, no. So, pwedeng makontaminate yun ng mga daga. At the same time, other occupational exposures like yung mga taong constantly exposed sa tubig, for example, mga farmers or yung mga naglilinis ng ating sewage or animal handlers, they are also at risk for these kinds of infection. Paano kung ito ay hindi agad mabigyan ng lunas? Ano pa ang maaaring malubhang komplikasyong dulot ng leptospirosis sa kalusugan ng tao? Para sa kasagutan, tumutok sa Doctors on TV ngayong linggo na 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Mas kaunti ang pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom sa ikalawang quarter ng 2025. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong June 25 hanggang 29, 2025. Ayon sa survey, nasa 16.1% ng mga pamilya o katumbas ng 4.6 milyong households ang nagsabing nagutom sila kahit isang beses mula Abril hanggang Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 20% noong Abril at mas mababa rin kaysa 27.2% noong Marso. Nakita ang pinakamalaking pagbaba sa Mindanao. Mula 26.3% noong Abril, bumaba ito sa 9.7% noong Hunyo. Bumaba rin ng kaunti sa Balance Luzon, pero bahagyang tumaas sa Metro Manila at Visayas. Karamihan sa nagutom ay nakaranas ng moderate hunger o paminsan-minsan lang na nasa 12.8%. Habang 3.3% ang nakaranas ng severe hunger o madalas. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adults sa buong bansa na may 3% margin of error. Naniniwala si veteran election lawyer Attorney Romulo Macalintal na ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon ay pagtupad lamang sa pangako ng ilang mambabatas noong nakaraang eleksyon na ipagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sakaling sila ay manalo. Ito ang balita ni Dante Amento. Political promises o pangako sa mga barangay official ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE ngayong taon. Ito ang paniniwala ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Ayon kay Macalintal, tinupad na ngayon ng mga mambabatas ang kanilang pangako noong nakaraang halalan sa mga barangay official na kapag sila ay nanalo ay ipagpapaliban nila ang eleksyong pambarangay at SK sa layong mapalawig ang kanilang termino. Pangako sa mga barangay officials para makuha ang ilang tangkilik, tulong sa halalan noong 2025 na kapag sila'y nanalo, ipopospo nila ang halalan. Binigyang diin ni Attorney Macalintal, walang mabigat na dahilan ang Kongreso na naibigay para ipagpaliban ang BSKE. Ito ang dahilan kaya siya naghain ng petisyon kahapon sa Supreme Court upang questionin ang batas patungkol sa pagpapaliban sa BSKE at ideklara itong unconstitutional. Anya, hindi maaaring idahilan ang pagtatakda ng termino ng mga barangay at SK officials para sa postponement. Hindi ito nabanggit sa desisyon ng Korte Suprema sa pagdeklarang labag sa konstitusyon ang pagpapaliban sa BSKE noong 2022. Kasi nga po, political consideration, political promises. At iyan po sinasabi nila lagi sa mga barangay officials. Kaya iyan ay hindi valid reason para i-postpone natin ang halalan ng barangay sa December 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumalik na sa China ang People's Liberation Army o PLA Navy Destroyer 164 at China Coast Guard Vessel 3104 na nagbanggaan noong Lunes ayon sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard. Samantala, itinaboy ng PCG ang CCG 3306 na lumapit sa 30 nautical miles mula Zambales. Namataan din ang 4 CCG vessels at 1 Chinese research vessel sa paligid ng Baho de Masinloc. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Umuwi na sa mainland China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagtamo ng malaking pinsala matapos ang banggaan nito sa isang People's Liberation Army Navy destroyer. Batay ito sa pinakabagong monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG. Imbis na dumaong sa mga reclaimed island ng China na karaniwan nilang pinupuntahan kung may logistical concerns, diretsyo nang bumalik sa mainland ang dalawang barko. These vessels are not proceeding to those reclaimed islands ng China na usually ginagamit nila for logistical run. These 2 vessels are directly proceeding to mainland China. Nakapaglayag mag-isa ang CCG Vessel 3104 sa kabila ng malaking pinsala sa harapang bahagi nito. Habang pabalik sa China, ineskortan ito ng iba pang Chinese Coast Guard vessel at mga maritime militia vessels. Sa ngayon, may 4 na Chinese Coast Guard vessels na patuloy na nakabantay sa paligid ng Baho de Masinloc.
Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaposisyon ang mga ito sa lahat ng pasukan ng bahura. There are actually 4 China Coast Guard vessels that we are still monitoring, and it is keeping a distance of 24 nautical miles, strategically deployed in 4 directional locations of Bajo de Masinloc. So that is 3105, guarding the northwest of Bajo de Masinloc, 4202 located on the west of BDM, 4305 at southwest, and then 3305 at southeast of Bajo de Masinloc. Bukod dito, na-monitor din ang isang Chinese research vessel na Zhangyang Hongten sa nasabing lugar. June 23 pa ito umalis sa Guangdong, China. Noong July 25, pumasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tumungo sa Bajo de Masinloc, nagpunta rin sa Palawan at muling bumalik sa Bajo de Masinloc kung saan ito'y ilang araw nang nakatigil. Samantala, idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Cape San Agustin upang magpatrolya sa Bajo de Masinloc at karagatang sakop ng Zambales. Kapalit ito ng BRP Teresa Magbanwa na kinailangan ng bumalik dahil sa logistical concerns. Kahapon, na-monitor ng PCG ang Chinese Coast Guard Vessel 3306 na lumapit sa layong 30 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Agad itong binuntutan ng BRP Cape San Agustin at itinaboy palayo sa lugar. Ayon sa PCG, hindi ito nakalapit sa Manila Bay tulad ng unang mga ulat na lumabas. So hindi naman siya nakapasok sa loob ng Manila Bay, and the closest distance na napuntahan ng China Coast Guard is 30 nautical miles from Zambales. So you can just imagine from Zambales as your distance that you're going to measure doesn't mean na loob siya ng Zambales, ng Manila Bay. Patuloy na binubuntutan ng Cape San Agustin ang barko ng China at sa huling monitoring ng PCG, nasa layong 58 nautical miles ito mula sa Capones Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Duda ang Philippine Coast Guard o PCG na gumamit ng signal jammer ang China para hindi makapagpalipad ng drone ng ahensya noong insidente ng banggaan sa pagitan ng barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy noong August 11. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, hindi rin dapat Pilipinas ang sinisingil ng China sa umano'y pinsala sa barko dahil sila mismo ang nagbanggaan. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, lagi bang gumagamit ng drone ng PCG tuwing may misyon sila sa West Philippine Sea? Magandang tanghali, Rose. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, lagi silang gumagamit ng drone para sa documentation sa ginagawa nilang misyon sa West Philippine Sea. Pero nitong August 11, hindi sila nakapagpalipad ng drone dahil sa hinihinalang jammer. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong insidente na to and also to document the illegal actions of the People's Republic of China. This is the first time that I'll be disclosing it to the public, no, that we were not able to launch our drones. It's because we are suspecting that the Chinese have jammed the signal. Ayon pa kay Commodore Tariela, dahil sa nangyari, sisiguruhin nila ang mga drone na magagamit kahit pa mayroong jammer na gagamitin ang China. Sa translated na pahayag mula kay Senior Colonel Jiang Bin, spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang nagsagawa umano ng dangerous maneuvers sa pamamagitan ng high-speed changing at sharp turns. Ayon pa kay Jiang na ang naturang aksyon ng Pilipinas ay malinaw na paglabag sa soberanya at karapatan ng China at nailagay din ito sa panganib ang kaligtasan ng mga Chinese personnel at pagpapahina sa peace and stability sa South China Sea.
Sa kuwang ito ng Philippine Coast Guard, makikita na nagkabanggaan ang PLA Navy warship at Chinese Coast Guard vessel noong August 11 habang hinahagad nila ang PCG vessel. Ayon kay Commodore Tariela, dahil sa banggaan, may posibilidad na may nasugatan o nahulog na tao kung kaya't nagboluntaryo ang PCG na tumulong. Intelligent guess ng ating mga tropa sa barko, no? Ang dahilan nito kung bakit they offered assistance sa China Coast Guard, no, after the collision, because we were actually suspecting that there was injury or even people went overboard dahil sa pagbangga ng PLA Navy sa China Coast Guard. So it is true, based on the video, there are 4 people na nasa harapan ng barko. Tamang pagtama ng China Coast Guard, na wala na yung 4 na tao. Tumugon din si Tariela sa sinasabi ng China na dapat tayo ang magbayad dahil sa nangyaring insidente. Paano tayo magbabayad? Sila nga nagbanggaan, di ba? I mean, parang hindi ko din magets yung mga statement na ganyan. I mean, sila nagbanggaan sa isa't isa, bakit tayo magbabayad? Meron ding statement eh. Sabi nila, magagalit na daw ang China because of the incident that happened. Bago sila magalit sa Coast Guard, dapat pagalitan nila yung mga CEO ng barko nila, no? The skippers ng barko nila. Because it's actually their recklessness and their dangerous maneuver that resulted to collision. But kidding aside, we are not going to pay any accountability for such incident. It's their own doing. It is their illegal actions that resulted to such collision. Rose, sinabi nga rin ni Commodore Tariela na hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang China patungkol nga kung may namatay o nasugatan doon sa nangyaring banggaan ng 2 barko ng China. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Rose. O Benedict, meron bang estratehiyang ipatutupad ang PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan sa umiigting na illegal maneuvers at patrol ng China dyan sa West Philippine Sea? Rose, kanina sinabi rin ni Commodore Tariela na sa ngayon ay patuloy sila sa kanilang misyon at hindi naman nila papaigtingin o papalalain ito nga tensyon sa pagitan nga ng China at ng Pilipinas, Rose. May kakayahan din ba ang PCG na magdagdag pa ng vessel na magpapatrolya dyan sa paligid ng Baho de Masinloc dahil alam naman natin na ilan yung Chinese vessels na nakapaligid dyan? Rose, sa ngayon ay may balak ang PCG. Noon pa man ay sinabi nga ni Admiral Gaban na plano nga ng PCG na bumili ng 5 pang barko na kasilaki nitong 2 97-meter na BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Melchora Aquino. At inaasahan nga na sa 2027 ay makakarating na sa Pilipinas o mabibili na ng Pilipinas ito nga ang 5 barko mula sa Japan, Rose. Alright, maraming salamat. Benedict Samson, nag-ulat ng live mula sa Quezon City. Nagbabala ang Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas sa mga aplikante ng visa laban sa pagsusumite ng peking dokumento mula sa tinatawag na document vendors. Ayon sa Embahada, isang pandaraya at maaaring magresulta sa diskwalifikasyon ang pagpapasa ng peking dokumento. Binigyang diin ng US Embassy na mahigpit ang screening at security measures upang mapanatili ang integridad ng US visa system at seguridad ng bansa. Hinimok din itong i-report ang anumang panloloko sa FPM Manila at state.gov. Sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na bumangga sa loob ng isang paaralan sa Caloocan City noong August 14 na ikinasugat ng 7 individual, kabilang na ang 6 na estudyante. Ayon sa LTO, imbis na preno ay accelerator ang naapakan ng senior citizen na driver habang sinusundo ang kanyang apo, dahilan para bumangga ang sasakyan sa lobby ng paaralan.
Nagpaalaala naman ang DOTR na tungkulin ng mga motorista na tiyaking maayos ang kondisyon ng sarili at sasakyan. Tiniyak naman ng pulisya na nasa ligtas ng kalagayan ang mga biktima. Umarangkada na ang libreng sakay ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at John Camp Hay Management Corporation. Sa loob ng 6 na buwang pilot testing, iikot ito sa designated station sa loob ng dating US bases. Paghahanda na rin ito sa mas malinis at sustainable na sistema ng transportasyon sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Malaking bagay ito sa transport, lalong-lalo sa syudad natin because this will show yung lahat ng hinaing natin as far as electric vehicle is concerned. Unang-una, yung technology ngayon ng electric vehicle, kayang-kaya na niya ang terrain ng Baguio City. Nagsimula ngayong araw, August 15, ang 6 na buwang demonstration run ng John Hay Loop EV Shuttle Service na nagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero sa loob ng Camp John Hay. 3 unit ng makabagong electric vehicles ang tumatakbo sa may tinalagang ruta sa loob ng zone. Ang proyekto ay resulta ng partnership sa pagitan ng BCDA, John Hay Management Corporation, South Korea-based Device Design Company at Cordillera Basic Sector Transport Cooperative o CBSTC. Layunin ng proyekto na hikayatin ang mga residente at turista na bumisita sa Camp John Hay upang makita ang mga pagbabagong ipinatupad ng BCDA at JHMC mula nang ito ay makuha mula sa pribadong developer. Para sa BCDA, bahagi ito ng kanilang commitment na tumulong sa lungsod ng Baguio sa pagresolba ng mga isyong urbano habang pinangangalagaan ang kalikasan at natural na ganda ng lungsod. Ayon kay BCDA President at CEO Joshua Bingkang, ang initiative ay patunay ng pagtutok nila sa climate resilient mobility habang pinapanatili ang natural na ganda ng Baguio. Binigyang diin naman ni CBSTC CEO Jude Wall na ang mga sasakyang ito ay dinisenyo para sa matarik at mabundok na terrain ng lungsod. Yung problema natin noon, in-input natin sa kanila, kaya ngayon na-improve, kayang-kaya na niya yung terrain ng Baguio City. Sa katotohanan, nangangailangan kami ng 300 drivers immediately that will undergo our safety training with TESDA, with the City Government of Baguio, with the Department of Tourism. Malaking bagay din ito sa mga drivers na miyembro ng kooperatiba bagamat nanibago sila mula sa tradisyonal na sasakyan na dati nilang minamaneho, ngayon digital na. Mas maganda ito, mas comfortable dito sa electric, sa pati yung promotion. Mas magandin raw para kay Johnny Dumani Jr. bilang driver mechanic ang e-vehicle service ang maintenance kumpara sa tradisyonal na sasakyan. Ang pagkakaiba ng manual at saka ito, mas pabor ako dito dahil bukod sa konti na lang yung i-operate mo, hindi katulad ng manual na ang dami mong hawakan. Cambio, tsaka clutch. Ito walang clutch. Pag pindot ka lang ng dahil automatic nga. Mas maganda ito. Sinabi naman ni Device Design President at CEO Yang Goku na nakikita niya ang proyekto bilang posibleng modelo ng smart at green city development sa Pilipinas. Kaugnay ito sa mga target ng United Nations Sustainable Development Goals para sa Sustainable Cities at Climate Action. Sa loob ng 6 na buwan, mangongolekta ng ridership data, commuter feedback at operational insights upang magsilbing batayan sa posibleng full implementation sa hinaharap. Bilang innovation-driven na proyekto, nagpapakita ito ng pagkahanda ng BCDA na yakapin ang climate resilient mobility solutions para sa mas sustainable at smarter communities. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Natuloy ang pagkikita ni United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska. Halos 3 oras nag-usap ang dalawang leader patungkol sa pagtatapos ng giyera sa Ukraine. Mas maagang natapos kaysa sa inaasahan ng pagpupulong at sa halip na magpaunlak ng isang joint press conference, ay 2 maiikling pahayag lamang ang inilabas ng dalawang leader. Ayon kay Putin, may kasunduan na silang napag-usapan ni Trump, habang iginiit naman ni Trump na wala pang napagkakasunduan. We had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Pinangunahan ni King Charles III ang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Victory over Japan o VJ Day. Kasama rin sa commemoration ceremony sina Queen Camilla, Prime Minister Keir Starmer, ilang dignitaries at 33 veterano ng World War II na naglingkod sa Asya at Pasipiko. Sa National Memorial Arboretum, isang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak ang isinagawa. 2 minutong katahimikan at flypast ng Red Arrows at World War II era aircraft. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni King Charles ang katapangan at sakripisyo ng mga veterano, pati na rin ang aral ng digmaan at ang pinsalang dulot ng pangbobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Kasabay nito nanawagan si Starmer na ipagpatuloy ng bawat henerasyon ang pagpapahalaga sa kalayaan at mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga veterano. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 12:13 na nagsasabi, "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosalie Coz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.